Legal team ng TikTok nasa barangay at kausap si kapitan para makipag-settlement at mabigyan daw ng certificate to file action sa isasampang kaso doon daw sa nagkautang dito kay TikTok Pay Later. So sa video ito takayin natin yan at pag-usapan. Pero bago lahat, maglalambing lang po muna ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share, at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang abusive and unfair debt collection practices ng mga online lending apps, at kung paano nyo saan pwedeng ireklamo yung mga ganitong klase ng mga abusive collection practices. At hindi po ako nongonsentin huwag magbayad ng utang, at ako po hindi abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng abusive and unfair debt collection practices ng mga OLA. Ito po yung post sa isang Facebook group ng mga OLA victims, no? Hindi akin to. Okay? Magandang araw sa iyo. This is your barangay captain. Kung maaari lamang na pumunta ka na dito sa barangay ngayon, andito ulit ang legal team ng TikTok. Pangalawang beses na ito nagpupunta dito. Pag hindi pa ito na-resolve ngayong araw, bibigyan ko na sila ng certificate to file action para may isang pa na ito sa korte. May numero dito na pwede mo daw tawagan ngayon. Okay. Unahin natin, no? Excuse me. Unahin natin si TikTok na meron siyang mga pay later, no? Yung mga pautang na pag-order ka, binibigyan ka nila ng credit limit, na which is maganda naman yung ganyang klase ng mga platform na kung may gusto kang bilihin, pwede mong gamitin yung perang nandyan sa in-approve na credit limit. But the problem is, hindi ako sure if this is TikTok talaga o TikTok pay later, no? Kasi yung mga TikTok pay later niya, may mga lending companies o may mga online lending companies na nagpo-provide sa pagkakaalam ko. Ano, example mo si Juan Han tsaka si Atome. Ewan ko lang ngayon kung sino may hawak sa kanila, kasi nakita ko sa SEC na parang merong TikTok doon. Medyo nawala lang sa isip ko yung pangalan ng lending company. Ewan ko kung yun yung talaga nagpo-provide ng pera para doon sa credit limit ng mga nangungutang ng mga products at yun ang gagamitin. Pero hindi natin sinisiraan dito si TikTok. Ulitin ko lang, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung yung pwedeng gawin kung sakali makaranas kayo ng ganitong klase ng sitwasyon dito kay TikTok Pay Later. Okay, doon tayo sa barangay. Excuse me, medyo nahirapan na kami nga. Naghahabol. Kay barangay captain, kausap daw ni ka-barangay captain, nandun daw sa barangay yung isang legal team, yung legal team ng TikTok. No, kumari raw pumunta sa barangay ngayon kasi pangalawang beses na raw na pumupunta diyan sa barangay. So, kung pangalawang beses na, bakit hindi niya nabisuhan dun sa una? Kung totoo yung sinasabi nung nag-text na yon, di ba? Common sense. Kung talagang pangalawa na, bakit hindi nagpunta doon sa bahay nung nagkautang na may nagpapatawag talaga na legal team o collection agent ng TikTok? Okay? Doon pala medyo sablay na sa akin. Tapos, imposibleng hindi alam ni Kapitan na bawal yung ganyang klase ng pakikipagnegosasyon sa isang juridical entity o isang korporasyon. Hindi ba't malinaw naman po yan sa katarungang pangbarangay at saka sa utos ng Supreme Court na kapag ang isang juridical entity like the lending companies o yung mga korporasyon ay sasangguni sa barangay para humingi ng ganyang klase ng assistance na parang makikipagnegosasyon sa kanila. Kasi hindi naman po yan yung tamang venue talaga para makapag-settle ng isang korporasyon dun sa isang kliyente. Okay? Tapos bibigyan pa ng certificate to file action. Ito pa isa dyan, no? Yung certificate to file action, ulitin ko, pagkakaalam ko, hindi talaga pwedeng bigyan ng certificate to file action ng isang barangay yung mga ganyan. Kasi nga, pwede sana dumiretso sa small claims as long as ginawa yung tamang proseso ng paniningil, like yung pagpapadala ng demand letter, either email, text messages na maayos, at yung talagang formal na demand letter na sulat. Hindi yung may kasamang mga Article 315, may Article 318, may Article 8484, di ba?
as long as tama yung proseso at yung body of letter ng demand letter. Pwedeng gamitin yun. Pwede na dumiretso. Yun ang pagkakaalam ko kaya hindi ako nagmamarunong at hindi nagmamagaling. Na-explain ko lang sa inyo yung aking pagkakaintindi ayon sa mga abogado na nakakausap natin sa mga ahensya ng gobyerno kung saan tayo nagpa-file ng complaint at reklamo. Para malinaw lang po. Okay. Ngayon kasi, napansin ko may mga nagko-comment sa akin sa Facebook page ko, no? Sa Facebook ko, na pwede naman daw yun sa barangay. Ang tingin ko, ito yung issue na yan Ngayon, pagpunta sa barangay ng mga collection agent, etong mga collection agencies, malamang to, United sa to, isang third-party collection ng TikTok. Either si Juanhan o si Atome, yung nautangan yan, tapos pinasa na doon sa third-party collection. Si third-party collection na yung gumagawa ng ganitong klase ng mga intimidating tactics sa mga ganyan, sa mga kliyente hindi nakapagbayad. Dahil ganyan style ng mga yan Most of the time, third-party collection, no? Okay? Kaya nga minsan pinapasa na nila yung credibility o yung yung pagiging liabilities ng criminal liabilities ng third-party collection dahil ipapasa ng tagbenta o nung nagpasa na ayun po yung gumagawa, hindi na po kami. Pero alam ko pwede rin kasuhan yung nagbigay o yung nagpasa na lending doon sa third party collection kasi magiging liable sila doon sa ginagawa ng paniningil kasi nagpasahan na kayo Yung style dyan nagpapasahan, nagtuturuan. Okay? Ulitin ko, yung sa yung sa tawag doon, yung third party collection na yan. Ngayon, pagka ganyan problema kayo dyan, no? Isang guni nyo kung talagang totoong pumupunta yan sa barangay kasi ginagamit ng mga ng ibang company yung isang residente ng barangay. Kunwari, meron akong Kuya Johnny Lending Company. Tapos isang residente, isang empleyado o isang collection agent tigaro sa barangay. Tingin ko yun ang ginagawa, no? Kunwari, may utang sa akin. Magpo-front ako bilang residente ng barangay, ako si collection agent. Magpo-front ako na sa akin may utang. Pero ang totoo, yung korporasyon na pinagkautangan. Parang tingin ko yun yung ginagawa ng mga yan na pagpunta-punta sa barangay. Kaya minsan may sumasagot sa akin sa comment section na pwede raw gawin yun. So it means talaga lumalabas na yung mga lending collectors na ito may mga ginagawang bypass doon sa paniningil ng utang doon sa mga tao na residente rin ng barangay na yan. Bibigyan ko lang kayo ng konting ideya about yan. Kasi may mga napansin ako na by the past time na ganun yung napapansin ko ginagawa. Hindi na dumadaan sa small claims kasi magastos po talaga yan. Either maliit man yan o malaki, ganun ang gagawin ng residente na empleyado ng isang lending company o ng isang online lending apps. So, pwede yun, no? As long as yung lending apps na yan is talaga may home visitation. Tapos yun ang gagawin nila. Pero most of the time, no, di kasi talaga pwedeng pumunta o sumangguni sa barangay ang mga juridical entities like the corporation, ng mga lending companies, financing, and even banks. No? May mga ganyang senaryo tayo na nababasa. Kaya medyo maging maingat kayo. Pag ganyan na idulog nyo sa nangyari sa sitwasyon nyo, idulog nyo sa DILG. Baka mabigyan ng administrative case yung mga kapitan o yung mga lupon o yung kagawad na engage sa ganyang klase ng kalakaran ng mga lending companies. Okay, sana nakatulong ang video ito. Maraming po salamat sa ulitin.